Dumi. Kain! Ulam natin, nilagang puso. Chicken. At yung tira kagahapon na chicken. At ito'y bakaw din. Sinangay. Mainit. Oh. Toyo. Sarap nito. Puso. Mainit pa ka lang. Puso ato. Liwanag ng langit lang. Dilim. Ulan na yan. Kaan po. Kaya natin naman sa kanan mo. Kain. Kain po. Maraming puso. Ano ginto ng bahay eh. Ang dilim, walang kuryente. Ito drapag. Ano kinakain lang. Maayos niya kuryente. Magagas-gas na. Oras po sa ngayon ay 9:35. Mga ganun. Kain tayo! Ang init. Ang puso. Bagong luto pa lang. Ba, ito talalaglag lang sa ano eh. Apuno. Ang bagong Ito ba yung puno ng... tumba. Natira pa kami ng ulan sa dulo. Yung mga mangga itong timba. Ito yung timba malaki. Ay, ulan mo. Pinalabaw. Kain tayo. Masarap ng puso. Guys, kaliwa. Hindi ko pala ko yung mangga doon. Yung oras na guys. 9:30 plus na. Ha? Dilim pa ang langit. Kanina, nagkape na kami ni Casey. Ay, gutom na ka na. Kung hindi mo ubran, gutom na. Kaya nga. Guys, huwag mo nang ilagay yung kain dyan. Sabit ko na. May nawakan mo nga. At ito na po ang aming mga inangat na gamit. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sanay na dito sila Jaja sa mga gantong senaryo. At ako pa 2 beses na nga po
Kaya kung mapapansin nyo, yung kanilang divider, meron na talagang stand na ready sa pangbaha. At tapos ito, yung stand ng ref namin, ay hindi namin pinagkatiwalaan. Kaya inangat pa rin namin dito sa lababo. Shout out po kay Mother Dancing. Mother Dancing, safe na safe ang inyong biyayang refrigerator sa amin. Ang aming baby. Ang baby namin yan. Kaya, kung mapapansin nyo, wala talaga dito kaming mga appliances. Kasi mahirap pagka nagkabahaan, napakahirap angatin. Ang bibigat buhatin. Ayan, kung mapapansin nyo guys, inangat pa rin namin yan. Tapos yung kama nasa taas. And then, ito naman sa kabilang kwarto, wala din pong masyadong gamit. Ayan, yung amin lang lagay ng damit. Durabox na nga po kasi yung last time nabahaan. Kaya, mas madali na ngayon. Inalis lang namin yung mga Durabox. Kaya yan, inangat lang namin sa table. Yan yung ginagamit namin sa pang-live. Tapos yung damitan, mapapansin nyo, naka-stand na din agad dyan kasi ready na po yan sa baha. And then, ito, dahil meron kaming alagang aso, eto na kasama din namin siya dito sa loob kasi mas mababa yung place na din sa likod. Kaya, kasama namin si Tanggol dito sa loob ng bahay. Guys, tubig na dito sa amin. Nandito daw po sa terrace. Opo. Meron na po ang terrace. Terrace po. Opo. Dito na po. Mataas na po. Si Tita Nori po. Hindi mo papalukod. Tapan mo yun. Ano tatapan? May tubig na pala dito. Madilim. Parang ilog na dito. Habang naglilimas po si Jaja at nag-iilaw naman ako sa kanya, nagpa siya akong kuhanan siya ng video para ibahagi dito, ibahagi sa inyo ang aming tunay na senaryo kapag may gantong kalamidad. Nakakatakot kasi kapag hindi mo siya inilawan. Marami po kasi din ditong ahas, lalo na malapit kami sa mga puno-puno, nag-aakyatan sila, lalo na pagbaha. Nasa abot tuhod na din po kasi ang tubig dun sa labas ng aming terrace. Buti na lang nasarahan namin yung drainage para napigilan. Meron pa rin pumapasok pero hindi ganun kabilis yung pagtaas ng tubig sa loob ng bahay. Hindi biro ang aming pagod na naranasan nitong bagyong Christine. At hindi rin biro ang magtiis ng walang kuryente ng halos 5 araw. Pero nagpapasalamat talaga kami kay Lord kasi ito lang ang aming naranasan. Kasi alam namin na may mas higit pang mas malala ang naranasan kaysa sa amin. Kaya Lord, thank you sa paggabay sa amin. At thank you Lord kasi nakasurvive kami. At ngayon, sa mga nanonood ng aming video, nagpapasalamat kami sa inyong panonood. At lagi pa rin po tayo mag-ingat, maging alerto, lalo na sa mga ganito malapit sa ilog, malapit kayo sa mga puno-puno, delikado po talaga. Kaya kami, ako, padalawang beses ko na itong naranasan dito kay Jaja. Kaya alam na namin kung kailan at ano ang dapat unang gawin. Kaya bago ko po tapusin ang video ito, ako po ay mag-iiwan ng salitang laban lang para sa buhay. And maraming salamat sa inyong panonood. Thank you Lord. Thank you mga katanda.